Ang demensya ay kolektibong termino para sa grupo ng progresibong karamdaman na nagdudulot ng maraming sintomas. Ang mga sintomas ay hindi lamang nagdudulot ng kognitibong sintomas, kundi nagdudulot din ng maraming pag-uugali at psikolohikal na sintomas. Ang pangunahing mga sintomas ay sumasaklaw sa larangan ng memorya. Ito ay nakakaapekto sa larangan ng kamakailang memorya, nagiging nakakalimutan mga kamakailang pangyayari. Paulit-ulit tinatanong ang mga tanong. Sinasabi nila, ang parehong bagay ng paulit-ulit. Ang konstelasyon ng mga sintomas na ito ay tinatawag na demensya. Kaya sa ibang paraan, ito ay parehong isang kognitibo at pag-uugali na syndrome. Gaano kadalas ang demensya? Ang demensya ay ipinakita na nakakaapekto sa humigit kumulang 6 hanggang 7% ng buong populasyon ng matatanda sa India. Kaya ito ay medyo karaniwang sakit. Ang pinakakaraniwang sanhi ng demensya sa buong mundo, pati na rin sa India, ang numero 1 ay ang Alzheimer's disease. At ang pangalawa ay vascular dementia na nangyayari dahil sa maraming tahimik na stroke na nangyayari sa ilang bahagi ng katawan. Ang pangatlong pinakakaraniwang demensya ay dahil sa Parkinsonian dementia o dementia na may Lewy bodies. Kaya ito ang mga sanhi ng demensya. Kaya napakahalaga na ang mga salik na ito ay matukoy sa pinakamaagang yugto at maayos na magamot. Halos 40 hanggang 50% ng panganib ng mas huling paglitaw ng demensya ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng mas maagang pagtukoy at tamang paggamot sa lahat ng mga bagay na ito. At mayroong tiyak na uri ng dieta na tinatawag na Mindy diet. Kasama rito ang maraming berries, gulay, ilang mani tulad ng walnuts na napakahalaga, at pag-iwas sa maraming pulang karne, sobrang na prosesong pagkain at pagkaing mayaman sa taba. Kaya ito, ang partikular na kombinasyon ng mga pagkain ito ay bumubuo ng tinatawag na Mindy diet. At dito, abinday napatunayan ding nakakapigil sa pag-unlad patungo sa demensya o ang pre-dementia na estado na tinatawag na mild o cognitive impairment. Paano natin nasusuri ang demensya ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng cognitive o memory test sa apektadong individual. Ang kasaysayan ng paglitaw at pag-unlad ng mga sintomas ay kinokolekta mula sa isang maalam na impormante na karaniwang isang miyembro ng pamilya, at pagkatapos ay isinasagawa namin ang ilang mga pagsusuri. Sa pinaka-basic na antas, ginagawa namin ang brain scan na karaniwang isang MRI. Kung hindi magawa ang MRI, pumapayag kami sa CT scan ng utak. Sa ilang tao, kailangan din namin gawin ang brain PET scan na maaaring kailanganin upang linawin ang mga kakulangan. Gumagawa rin kami ng serye ng mga pagsusuri sa dugo upang malaman kung may iba pang mga salik na maaaring nagdulot ng mga sintomas ng demensya. Kadalasan, nagbibigay lamang kami ng mga gamot. Napakadalang kung ang pasyente ay may mga tiyak na kondisyon na maaaring gamutin sa pamamagitan ng operasyon tulad ng pagtaas ng likido sa gitna ng utak, normal pressure hydrocephalus, kailangan ng baby shunt. Ngunit sa karamihan ng mga pasyente, gamot lamang ang aming ginagawa. Kaya ang mga salik na ito ay maaaring gamitin upang maiwasan ang demensya o bahagyang kapansanan sa pag-iisip sa kalaunan ng buhay.